Good day everyone, my name is Raston Rysel Rosales from VS EdMath 1A. Ngayon, ay tatalakayin natin ang different dates and places of the cry of rebellion. Various accounts of the cry gave different dates and places, and according to Lieutenant Oligario Diaz, identified the cry that happened in Balintawak on August 25, 1896. Teodoro Calao naman, isang Filipino historian, na sinabi niya ang Cry of Rebellion o ang unang sigaw, unang iyak ay nangyari sa Kangkong Balintawak noong Agosto 1896. Dito malalaman natin na si Lieutenant Olegario Diaz at Teodoro Calao ay may pagkakaugnay base sa kanilang sinasabi kung saan talaga naganap ang Cry of Rebellion. Ang Balintawak, si Lieutenant Olegario Diaz ay sinabi na sa Balintawak, while si Teodoro Calao ay sinabi niya eksakto mismo sa Kangkong Balintawak. Si Lieutenant Olegario Diaz naman, nung sinabi niya lang, ang sinabi niya ay sa Balintawak, pero sa eksaktong araw ng Agosto 25. Araw ng 25. While sa kay Teodoro Calao naman ay sinabi niya noong August lamang at hindi niya sinabi yung eksaktong araw. Ngayon, tutungan naman tayo kay Santiago Alvarez, isang katipunero at anak ni Mariano Alvarez na isang leader ng isang paksyon ng katipunan na tinatawag na Magdiwang sa Cavite. Sinasabi niya naman dito na ang Cry of Rebellion ay nangyari sa Bahay Todo sa Quezon City noong ika-25 ng Agosto taong 1876. Dito sinasaad ni Santiago Alvarez at ni Teodoro Calao at ni Lieutenant Olegario Diaz ay magkaiba. Si Teodoro Calao, sinasabi niya na naganap ito sa Kangkong Balintawak. At sinasabi naman ni Santiago Alvarez na naganap ito sa Bahay Todo sa Quezon City. Ang Quezon City ay formerly known as Balintawak City, na kung saan ang Bahay Todo ay nasa Balintawak. Parehas ito ng araw, ng buwan at ng taon, na kung saan sinabi nilang tatlo na naganap ito. Parehas ito ng lugar at hindi nga lang sa eksaktong lokasyon talaga o eksaktong lugar. Magkaugnay pa rin ito dahil ito ay nangyari pa rin sa Balintawak. Ngunit according to Pio Valenzuela, a known katipunero and also the close friend of Andres Bonifacio, na nangyari ito sa Pugadlawin noong ika-23 ng Agosto sa kaparehas na taon. Si Pio Valenzuela na isang matalik na kaibigan ni Andres Bonifacio ay pwede nating maging primary source talaga dahil sa sinabi niya siya ay isang katipunero na palaging nakabuntot o nakapaligid o palaging nasa tabi ni Andres Bonifacio. Ngayon, bago tayo magpatuloy, meron muna akong katanungan sa inyo. Para sa inyo ba, ano ba ang halaga ng pinag-uusapan natin dito? At bakit natin kailangan pag-usapan ang mga ang mga detalyeng ito, na kung saan may different dates at saka lugar kung saan nangyari ang cry of rebellion or ang unang sigaw ng katipunan. And now, let's proceed to Guillermo Masangkay. Ayon kay Guillermo Masangkay, ang nangyari sa noong August 26 ay isang malaking pagpupulong na nangyari sa Balintawak, sa bahay ni Apolonio Samson, na isang kabesa de barangay sa Caloocan. Ang sinasabi niya dito, ang mga nag-attend noon meeting na yon ay ang mga pinuno
ng katipunan and also composed the board of directors of the organization. At ang mga delegado na galing, sila pa lang ang mga delegado, yung mga board of directors, sila yung mga delegadong galing Bulacan, Cabanatuan, Cavite, at Morong. Sinasabi niya dito na naganap ang pagpupulong na yon sa oras ng 9 ng umaga noong Agosto 26. Ito ay binuksan ni Andres Bonifacio bilang Pangulo at ni Emilio Jacinto bilang isang as an acting secretary. The purpose was to discuss when the uprising was to take place. Teodoro Plata, Bricio, Pantas, and Pio Valenzuela were all opposed to starting the revolution too early. Before pala tayo magpatuloy, si Guillermo Masangkay ay isa ring kaibigan ni Andres Bonifacio na siya din ang advisor nito sa panahong iyon. Andres Bonifacio, sensing that he would lose in the discussion, then left the session hall and talked to the people who were waiting outside for the result of the meeting of the leaders. Nag-walk out si Andres Bonifacio dahil nasa-sense niya na matatalo siya sa pagpupulong na yun o sa mga debateng yun. Kaya lumabas siya at pinuntahan niya yung mga katipunero na naghihintay ng resulta ng pagpupulong nila. Sinabi niya sa mga he told the people that the leaders, sinabi niya sa mga tao doon na ang mga pinuno ay nakikipag-argumento laban sa pagsisimula ng revolusyon, ng unang revolusyon, sa revolusyon ng maaga. And he also appealed to them in a fiery speech in which sinabi niya, "You remember the fate of our countrymen who were shot in Bagumbayan." Naalala niyo kung sino ito? Nung binaril sa Bagumbayan na ngayon ay tinatawag nating Luneta. Ito ay si Dr. Jose Rizal. Tinanong niya, kailangan ba nating bumalik sa panahong yun? Kailangan ba nating bumalik sa lugar na yun na kung saan ang mga Espanyol ay tayo rin ay papuputukan at papatayin? Our organization has been discovered and we are all marked men. If we don't start up the uprising, the Spaniard will get us out anyway. What then do you say? Revolt, the people shouted as one. Then also, Bonifacio then asked the people to give a pledge that they were to revolt. Dito natin pinakiusapan o sinabi ni Bonifacio at pinamunuan ang pagpupunit ng sedula, na kung saan ang sedula ay ang pinakaimportanteng dokumento para sa mga Espanyol at inahanap ito palagi dahil ang sedula ang nagsisilbing parang ID nila noon, na kung saan kung wala kang sedula maaring hindi ka isang mamamayan sa lugar. If it is true that you are ready to revolt, I want to see you destroy your cedulas. It will be sign that all of us have declared severance from the Spaniard. Dito na nag-umpisa ang pagre-revolution nila at nagsilbing instrumento o nagsilbi itong nagsilbing instrumento ang pagpupunit ng sedula, na kung saan nagpapahiwatig ito ng pag-uumpisa ng revolusyon. Ngayon, tumungo na naman tayo ulit kay Pio Valenzuela. The first place of refuge of Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Aguedo del Rosario, and also Pio Valenzuela was Balintawak. The first 5 arriving there on August 19 and Pio Valenzuela on August 20. The year of 1896. The first place were some 500
members of the Katipunan met on August 22, 1896 was the house and yard of Apolonio Samson at Kangkong. Aside from the persons mentioned above, among those who were there were Bricio Pantas, Alejandro Santiago, Ramon Bernardo, Apolonio Samson, at iba pa. Here are the views were only exchanged and no resolution was debate or adopted. It was at Pugadlawin, the house, storehouse, and yard of Juan Ramos, son of Melchora Aquino, where over 1,000 members of the Katipunan met and carried out considerable debate and discussion on August 23, 1896. The discussion there was on whether or not the revolution against the Spanish government should be started. On August 29, 1896, after the tumultuous meeting, many of those present tore their cedulas certified and shouting, "Long live the Philippines! Long live the Philippines!" From the eyewitnesses' accounts presented, there is indeed marked disagreement among historical witnesses as to the place and time of the occurrence of the cry. Using primary and secondary sources, 4 places have been identified: Balintawak, Kangkong, Pugadlawin, at Bahay Toro, while the dates vary during August 23, 24, or 26 at the year of 1896. According to Pio Valenzuela, the account should be read with caution. He once told a Spanish investigator that the cry happened in Balintawak on Wednesday, August 26, 1896. Much later, he wrote in his memoirs of revolution that it happened at Pugadlawin on August 23, 1896. Such inconsistencies in accounts should always be seen as a red flag when dealing with primary sources. Valenzuela account that the cry happened in Balintawak during August 26. Ito yung sinabi niya sa isang investigador ng Espanya. Ngunit, sinulat niya ito sa kanyang ledger or sa kanyang ledger na ang revolusyon ay nangyari noong August 23, 1896 at Pugadlawin. According naman to Guerrero, Encarnacion, and Villegas, all these places are all in Balintawak, then part of Caloocan, now in Quezon City. As for dates, Bonifacio and his troop may have been removing from one place to another to avoid being located by the Spanish government, which could explain why there are several accounts of the cry. Dito sinasaad nila Guerrero, Encarnacion at Villegas na ang lahat ng lugar ay nasa Balintawak at meron din naman ng Pugadlawin na part ng Caloocan. Eto, sinasaad nila dito na dahil sa maraming araw, maraming dates at maraming lugar. Yung lugar para makaiwas sila sa mga Espanyol na nanghuhuli ng mga revolusyonaryong Katipunero. And also, syempre, sa paglipat-lipat nila ng lugar, aabutin sila ng ilang araw o isang araw, ilang oras bago makapunta sa ibang lugar. Dahil nga, marami ding mga Espanyol na naka-checkpoint sa kung saan-saan. Kailangan pa nilang dumaan sa bundok para lamang magtago sa mga Guardia Sibil ng Espanya. Bago tayo magtapos, naalala niyo yung tanong ko kanina na kung bakit natin to pinag-uusapan. Ano ang mga issue? Bakit may issue pa rin hanggang ngayon? Pero para sa akin, wala naman. Wala tayong magagawa doon kung anong oras, anong araw, at kung kailan ito nangyari, saan bang lugar. Ang importante para sa akin doon ay kung ano nagawa nila para sa bansa natin. Sana alalahanin natin to na kung ano yung ginawa nila dati
ay dahil yun para magkaroon tayo ng kalayaan sa mga dayuhang mananakop. Wala na tayong magagawa kung kailan ito. Pero sana alalahanin natin kung bakit nila ginawa ang pagre-revolusyon laban sa Espanya. Ang araw na nakasaad talaga at ang lugar according sa sineselebrate natin or according na pinasa ng resolution ng gobyerno, nangyari ang Cry of Rebellion noong August 23, 1896 sa Pugad, Lawin. At dyan, nagtatapos. Maraming salamat.